Guys, itong kalaban natin kapag umuulan. Yan. Grabing talsik. Yan. Hanggang taas saka hanggang baba. So nag-order ako ng fire hugger na mas mahaba. Pag tumila yung ulan mamaya, i-install ko na siya. Kasi try natin kung ano yung advantage. Grabing talsik. Ayun guys, hinugasan ko muna konti. Tapos ikabit na natin to. Yan, nabili ko siya sa Shopee. Medyo mahaba siya. Yan, tanggalin muna natin yung luma, yung stock nya. Kailangan na natin yung 10mm na wrench at saka 5mm na Allen wrench. Yan, tanggalin ko muna. Ayun guys, madali lang naman tanggalin. Tanggalin lang yung dalawang bolt saka dalawang Allen bolts. Tapos compare natin. Yan, mas mahaba siya ng mga 4 or 5 inches siguro. Yan o. Tapos yung mga butas nya pareho lang din. So linisin muna natin itong pinagtanggalan, saka ikabit yun para ma-compare natin mamaya. Pagkatapos natin ikabit to, mag-ride ulit tayo. Doon din tayo pupunta kung saan tayo pupunta kanina na may ganun na putik, saka i-compare natin. Ito lang pangit sa kanyang logo, natutuklap. Pero meron akong ganito. Ayan. Para din to sa sapatos. I-glue ko muna. Ayun guys, mas mahaba siya. Kita nyo naman oh. So sana maganda yung maging performance niya. Kasi mahirap maglinis ng putik dito banda eh. Tapos ito, palitan ko na rin to. Ang original kasi nito, nagasgas nung natumba ako. Ito siya. Ayan o. Kinating ko nang dito, pero pangit. Kaya nag-order ako nito. Akala ko pareho lang. Iba pala yung sa 150. Pang 150 ito eh. Hindi sa stock dito. Yan o. So nag-order ako. Buti naman ang tagal kung naghintay nito. Ito ay made in Thailand, pero Philippines na rin yung seller niya, kaya mabilis lang. Pa-original siya guys, from Honda Thailand talaga siya. Yan, ganda, brand new ulit. Ayun guys, ayos na. So balik original. And guys, i-test drive na natin. Mag-ride ulit tayo. Tapos video ulit tayo mamaya after the ride kung ano yung improvement. Alright guys, after the ride, tignan natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko na mahirap pa linisin dito banda. Pero ayan, medyo konti yung talsik dyan banda. Pero meron pa rin hanggang dito. Dito banda, nabawasan. Meron pa rin. Kung titignan guys, halos pareho lang din. Ang problema pa nakita ko, mas dumami yung talsik dito sa labas. Yan, di ba compare kanina? Kasi, di ba humaba siya? Dahil mahaba siya, dito na siya tumalsik. At mas dumami pa yung talsik dito. Ang masaklap pa dito guys, tingnan nyo. Wala to kanina. Oh, ibig sabihin nito, puno ng putik yung likod ko or ng backride ko. Yan, tingnan nyo. Wala yan kanina. Saka kanina pag ride ko, mas maraming talsik yun dahil malakas ng ulan. Ngayon wala nang ulan. Konting basa na lang sa kalsada. Dito,
Actually, nabawasan siya yung dito lang sa taas. Ito, ganun pa rin. Mas tumami pa nga dito. Dahil dito. Ayan. Mas maganda sana siguro kung hanggang dito na lang talaga yung tire hugger niya. So siguro, baka idugtong ko na lang yung tinanggal ko na yun na stock. Pwede yun idugtong papunta dito. Tingnan natin kung magawa natin. Pero ito guys, masasabi ko dito para sa akin ha. Yan, depende rin yan sa inyo or sa users na nakaranas nito. Yan hindi ito nangyari sa stock ng tire hugger. Wala yan dito, hindi yan umabot dito yung talsik. Dito may mga talsik yung kanina pero hindi ganito karami. At ito, mas tumami talsik niya kasi nga ganito siya. Wala, palpak. So yan guys, yan ang aking review dito sa tire hugger na ganito na style. Maganda sana dahil mahaba siya. Ang problema, dahil mahaba siya, mahaba din yung talsik niya doon. Lalo na ganito. So siguro mga hanggang dito siguro pantay sa kanyang tapalodo na lang talaga. Para dito na talaga yung talsik niya sa baba. Pag ganun na siya, pag ganun. Ito kasi diba guys, pag bumangga yan dito, siyempre talsik siya pag ganun. Pakyat. Kaya umabot dun. Alright. Hindi rin natin malaman yan kung hindi masubukan. Saka lahat ng review kasi na nakikita ko doon ay bagong kabit or hindi pa naikabit pero 5 star. At least naipakita ko sa inyo ang resulta nitong nabili ko na tire hugger. Pero gawa natin ang paraan. Nandito na to Ito guys, minodify ko muna itong bagong bili ko. Yung nandito niya na palikpik na nakaganon pataas, binaba ko. Pinainit ko muna sa stove. Tapos pina-curve ko ganyan. Yan. Kasi naisip ko baka yung talsik na yun nasa likod dahil doon sa nakaganon. Siyempre tatama yung putik dito sa katatalsik ng mataas. I-try pa rin natin ito. Baka magawa ng paraan. At least yung gumawa nito makagawa din ng revision just in case. At least nakatulong pa tayo pati doon sa mga nakabili nito. Pero try pa rin natin. Kung wala talaga, balik muna tayo ng stock. Tapos ito dugtungan ko na siguro ng mas mahaba. Yan guys, ganyan ang itsura nya. Observe natin ulit. Ayun guys, maulan pa rin. Silip muna tayo dito sa Boracay White Beach. At maya maya ay i-review na natin yung result ng ginawa natin na modification dun sa nabili natin tire hugger. That is Boracay today. Ayun guys, ito na yung result. Kita nyo naman sa dinaanan natin doon na mga baha-baha. So ayan, napaka minimal lang yung putik. At ang talsik dito medyo hindi na masyado. So maliit na bagay yung ginawa ko doon dito. Diba nakagaroon siya pa taas.
pinantay ko lang siya pa ganyan. Malaking bagay siya. So siguro kung medyo pababa pa yan, mas maganda pa. So yan guys, nagawa ng paraan. So plano ko dito ay pwedeng dugtungan ko or ibaba ko pa to konti. Pero sa ngayon, para sa akin okay na yan. Maganda yung resulta ng ginawa ko. Mas okay siya compare doon sa stock at mas okay siya compare doon sa original na design nito. So ayan, pag meron kayong mudguard na ganito o plano kayong bumili ng ganitong pair hugger, piliin nyo yung ganito o patulis dito, hindi yung packet doon. Pangit yung gano'n na style kasi hinaharangan nyo yung talsik dito. So pag tumalsik ka nyan, harangan nyo at itapon doon pataas hanggang dito. So ayan, yan yung ginawa natin, nagawa ng paraan. That's it for guys, thank you for watching and ride safe everyone.